Hello mga ka-legit Dover Cats! Another updates po tayo kung saan may mainit na updates tayo. Ito pong si Mr. Chino, Chino Trinidad na isa sa mga dating sportscaster po ng GMA ay tinawag na bobo ang kanyang network. Abay, may kinalaman nga ba ito dun sa pangyayari sa pag-alis din ng TVJ noon? Ang lahat ng yan. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo magsimula sa ating mga updates ngayong araw, of course, nais ko po munang magpasalamat sa lahat po ng mga legit viewers, subscribers, and legit Dover Cats natin na lagi nag-aabang at nakaantabay sa lahat ng ating mga updates. Thank you so much for always keep watching and trusting this channel. And now, let's talk about our topic for today's video. Kung natatandaan po ninyo, bago po umalis, o nung nagpaalam po ang TVJ at ang mga legit Dover Cats sa tape, ay kasunod po nito ang ilan sa mga interview na ginawa po nitong si Master Henyo Joey De Leon dito po kay Mr. Julius Babaw. Hinabi niya na totoo di umano na meron silang sama ng loob sa GMA kasi nga naman for almost 20 years, ilang years po sila na talaga naman na naging tahanan nila ay ang GMA. Ang akala po nila maganda na po yung working relationship nila at talaga masasabi mo na may relationship na sila as parang magkakapatid, magkakapamilya, 'di ba? Kumbaga kasi for the longest time yun talaga yung naging bahay nila. Pero isa sa mga ikinasama ng loob nga nitong si Master Henyo maging ng TVJ ay pagkatapos nga silang magpaalam dito po sa tape at sa kanila pong programa noon o dito po sa Tape Incorporated ay wala daw ni isa man sa mga executive ng GMA na tumawag o nangamusta man lamang sa kanila. Ang tanong nga ng ilan, bakit daw nang umalis ang tape or ang GMA, umalis ng GMA ang TVJ ay hindi man lamang daw nag-offer ng ibang mga network, mga ibang channel. Ang dami pong channel ng GMA Kaya isa yan po sa mga talaga namang ikinasama ng loob ng TVJ. So dahil po doon, naghanap sila ng ibang option na kung saan tinanggap sila ng dalawang kamay, at talagang buong-buo silang tinanggap ng TV5 at ni CEO President Manny B. Pangilinan. Pero aside from that, talaga namang masasabi mo na ito po ay nagkukumpirma doon po sa nangyari sa isa sa mga pinakamatagal na sportscaster ng GMA. Ito po si Mr. Chino Trinidad. Si Mr. Chino Trinidad po ay isa sa mga datihang empleyado ng GMA at inamin niya po sa publiko sa kanya pong interview kung bakit po siya umalis, at nagpaalam na nga ng tuluyan dito po sa kanila pong dito po sa GMA 7 for 23 years. Chino Trinidad, ibinunyag kung bakit niya iniwan ang GMA News matapos ang 23 years na taon. Wish ko lang sana nagtapos ng maayos. Ito po yung unang dahilan. In an interview with Politico Live, Chino narrated his closeness to the late broadcaster Mike Enriquez, saying that latter was the one who brought him to GMA Network. Sabi niya, alam niyo kung gaano kalaki ang utang na loob ko kay Mike Enriquez. Siya lang naman ang nagdala sa akin sa GMA in 2000. Noong kinuha niya ako sa DCBB, and that started my career, gave my family life, gave me a platform for the last 23 years, sabi ni Mr. Chino. He then gave a hint about how things ended for him as kapuso journalist. Wish ko lang sana nagtapos ng maayos, sabi ni Chino. Hindi sa paraan na yung pagtatapos ay mapait. Maganda sana na you only have found memories of the network you serve and gave you a platform. Chino also complained that her media accreditation with FIBA was removed after he stopped working with GMA. A hint that he wanted to do a solo career as a sport journalist. Hindi na nga ako binigyan ng accreditation, tinanggal pa yung accreditation ko sa FIBA. Ang na-miss out ko is yung opportunity para maging mata, bibig ng mga nagmamahal sa basketball. So yun yung isa sa mga dahilan kung bakit sobrang sama ng loob niya, Inalis na nga siya sa GMA, tas tinanggalan pa siya. Parang yung GMA pa yung naging dahilan kung bakit po parang natanggalan siya ng accreditation, ng access dun po sa FIBA. Kaya po sobrang sama ng loob niya dito sa GMA Network. Aside from that, dito po sa panibagong ginagawa po nitong GMA na naglabas po sila ng tinatawag na sportscaster na AI, nagsalita po itong si Mr. Chino na tinawag niya nga pong
pangit po yung word, no, bobo, no. Sabi niya, kinastigo ng veteranong sport analyst Chino Trinidad ang GMA Network dahil sa paggawa ng artificial intelligence or AI sportscaster sa coverage ng National Collegiate Athletic Association or NCAA Season 99. Sa interview ng Politico.ph kay Trinidad, sinabi nitong ang sportscaster ay nag-uulat ng reaksyon, emosyon at nararamdaman ng mga manonood sa laro. Bagay na wala sa isang AI sportscaster. Tama nga naman, 'di ba? Kasi habang nanonood ka doon po sa sports, nagre-react ka at the same time. Kung robot po sila, wala naman silang emosyon, 'di ba? Sport is a spontaneous. It's about reaction. It's about emotion. Yung AI, meron ba nung tatlong yun? Tanong pa niya. Sports is predicated on reaction sa lahat ng bagay. How can AI react quickly at ipapakita ang emosyon? Kaya nga naglalagay ng sportscaster dyan dahil sila yung nagiging tulay nung nagaganap sa gustong makaramdam ng kaganapan dugtong ni Trinidad. Anya, kung sino man ang nagpapatakbo ng sports ng GMA7, malaking katangahan o kabobohan umano ang paglulunsad nila ng AI sportscaster. Ganon katindi yung sinabi po nitong si Mr. Chino. Pinapakita lang dito na sobrang galit talaga siya, no? So, ibig sabihin, hindi malayo na talagang yung naganap po dito kay dito po sa TVJ, talagang masama talaga ang loob, no? Talagang ganoon na talaga sila. Hindi sila nagmi-mean ng relationship, but they are just mean business talaga. Doon mo malalamang tanga ang nagpapatakbo ng sports ng GMA, patutsada pa ni Trinidad. Mabuti pa yung AI, kahit artificial, may intelligence. Yung mga magpapatakbo ng sport, I doubt diin pa niya. Wala pang pahayag ang GMA7 sa mga patutsada ni Trinidad. Ang AI sportscaster na sina Maya at Marco ay pinakilala ng network noong nakaraang buwan sa pagsisimula ng NCAA. Agad namang pinatakti ng batikos ang network, kaya naglabas sila ng pahayag na hindi papalitan ng AI ang mga sportscaster ng network. So medyo matigas pa rin po talaga ang GMA with regards to that. At dahil po dun sa kanila pong paglabas ng AI na sportscaster, samot-sari po ang naging reaction ng ilan sa mga journalist at ilan sa mga kumuha ng kursong journalist, kasi parang sinasabi po nila na tinatanggalan nila ng career ito po mga paparating na journalist, no? Yung mga paparating na kumuha ng kurso ng mass communication, imbes na tao ang ilagay nila doon. Sabi nga ng GMA that they are going to make Enriquez, pero bakit sports AI ang kinuha nila? So yun po ang binabatikos ngayon. So dahil dyan, narito naman ang ilan sa mga komentong napili po natin mula po sa ating last update. So let's start and let's read it loud. Sabi po ni Mr. Genedy Jucos, ang palabas sa Tape Incorporated Bulag Tayo, G sa Gedli, wala silang dalang bagong isda, malamang walang langaw na susunod sa kanila. Dapat lagi silang may dalang bagong isda. Hahaha. So, yun po yung ilan sa mga komento po ni Miss Jenny D. Jucos, ano. So, ito po isang parang pang-aasar sa kanila, no. Thank you po sa inyong komento. And of course, another comments coming from Miss Linda de la Vega. Congrats Lola Belen at Mayor Jose. Paano ba yan? Buboy at Isko, galingan nyo naman para pansinin kayo ng netizen. True naman, no? Kasi parang parang kampante na sila at parang ayaw na nilang mag-explore, ayaw na nila na mag-reinvent kung ano ba talaga yung dapat gawin para po talagang mag-explode yung kanila pong kanilang ginagawa. Sabi ni user, pakigawan mo ng reaction ng unang airing date of reality check host Tito Sen sa Net25. Ang pinag-uusapan nila, paano badsil mula ang TBJ, please gawan mo ng reaction. Galamat, God bless you and your family. Ayan, sige po, i-check po natin yan later para po magawa natin ng reality check. Sabi ni Linda Gombato, yuhu, TBJ lang ang sakala, mabuhay kayong lahat, God bless everyone. Sabi ni Remy Bondok, may lakad ako kanina kaya pinanood ko ang replay ngayon. Ayun. So talagang marami po talaga, kasi ang dami rin nagre-request na sana daw wag agad i-unlisted. Kasi 'di ba minsan tinatanggal agad nila yung buong live tapos china-chop-chop na nila. So pinagbigyan na po ng
ng network yung kanilang request. Sabi naman po ni Papa Tom, we reached 74K live viewers kanina sa TV5. Comsec kanina. Ayun. So, ito po yung pangyayari kasi nung Saturday Talagang talagang umusok talaga yung ano natin, yung ating television. The one and only TVJ. Ayan. So, maraming salamat po sa inyong mga komento. Please mag-comment lang kayo sa comment section. And please don't forget to like and subscribe for more updates. Thank you for watching.